Front and Center. Front and Center. A focus on important and significant developments affecting the lives of Filipinos, not only in the Philippines, but also those living and working around the world. Join us in Front and Center. Front and Center. Here on Radyo Pilipinas World Service. Good day, welcome to Front and Center, where we focus on developments in the Philippines, legislation that provides policies and directions that strives to promote a better economy for the country, issues that concern the welfare and well-being of every Filipino. All of these and more will be Front and Center. You can watch this program live on our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. You can also hear us live on audio streaming at Evox PBS Receiver app. So join us for another edition of Front and Center with your host, Jerome Toledo. Front and Center. Front and Center. Here on Radyo Pilipinas World Service. The education remains the top priority of the Marcos Jr. administration. And in fact, in his fourth State of the Nation address last Monday, he reported that the government has programs to cater our young students. So let's hear a portion of what President Ferdinand R. Marcos Jr. said during his address to the nation. Puspusan nating inaayos at pinapaganda ang ating sistema ng edukasyon. Sa lahat ng mga pinahahalagahan ng administrasyon, ito pa rin ang nasa rurok. Ngayon taon, sinimulan na natin ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. At pinalalakas din natin ang Early Childhood Care and Development na hango. Ito ay hango sa dalawang mahahalagang batas na ipinasa ninyo dito sa Kongreso. That was President Ferdinand R. Marcos Jr. And without further ado, to give us his thoughts on the government's plans on education, we are now joined by the Pasig City representative and the chairman of the House Committee on Basic Education and Culture, none other than Congressman Roman Romulo. Good morning, Congressman Romulo, and thank you for joining us in the program Front and Center on Radyo Pilipinas World Service. Good morning, Jerome, and to all those listening and watching this program. Magandang umaga, magandang araw po sa ating lahat. Okay, so you've heard this a portion of the speech of the president that was on Monday, and he said that education is a top priority. So what's your reaction on that? Well, obviously, Jerome, we are very happy that that is the priority of this administration. And truth be told, Jerome, from the very first SONA of President BBM, narinig naman po natin sa kanya from that very first SONA that he spoke about education even in that first SONA up to today. Pero alam niyo, yung fourth SONA, medyo prominent talaga at medyo mahaba yung part niya tungkol sa education because that is the way that we should really go. Ang investment po natin talaga in human capital is very, very important. And sayang po talaga yung talino ng bawat Pilipino kung yung education system natin is the one that is failing them. Okay, so you mentioned about Marcos Jr. nga po na binanggit niya sa kauna-unahan niyang SONA na talagang prioridad niya ang edukasyon at syempre ibubuhos niya ang buong suporta dito at mag-i-invest siya sa sektor na ito, Congressman Romulo. At isa sa mga programa ng Marcos Jr. administration ay ito nga pong sinabi nga niya dun sa kanyang talumpati ay yung Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL program, and also yung Early Childhood Care and Development or ECCD program na kaka-implement lang yung taon na Congressman Romulo, and nakatutok ito sa learning ng ating mga kabataan. Pero syempre hindi pa ito ganap, hindi pa natin makikita yung resulta nito. So in the meantime, Congressman Romulo, can you tell us yung medium and long-term benefit ng mga nasabing mga educational programs? Well, unang-una, Jerome, I think lahat naman ng dalubhasa, lahat ng surveys, lahat ng studies, and common sense
pinapakita naman talaga na talagang ang hirap po sa education system natin ay it failed in terms of functional literacy. May PSA survey result na lumabas, 'di ba? Yung initial nga number nila, 19.1 million ang Filipino na functionally illiterate, meaning nakakapagbasa pero hindi naintindihan yung binabasa. Right. And again, lagi ko nga sinasabi, Jerome, bago natin pag-usapan yung critical thinking, dapat may functional literacy muna. Kasi kung hindi naintindihan yung binabasa, then how do they go up to the next level? That is why ito, yung una natin, yung dalawang batas na binanggit po ninyo, yung una, yung ARA law, which Congress passed this year that was signed into law, it again emphasizes and puts focus on reading comprehension, and mathematics grade level appropriate. Kailangan po talaga yung very basics ay doon tayo nakatutok. Kailangan sigurado natin na yung bawat Pilipino, lalo na yung nandoon sa ating mga eskwelahan, ay nabibigyan naman po ng education system natin nung nararapat. And that is being able to read and understanding kung ano yung binabasa nila in math grade level appropriate. At the same time, Jerome, alam rin natin na maraming international organizations, local, our government itself, maraming studies na lumabas na talagang ang pinaka-importante na phase ng buhay ng isang learner ay in fact ay yung below 5 years old siya. At yung below 5 years old, ibig sabihin, wala pa po siya sa ating mga paaralan. At the very, pagdating ng mga 3-4 years old, sa daycare centers natin or CDCs. Pero, sabi nga po ng lahat below 5 is the most important not only for physical development, including mental development. Sabi rin sa atin ng mga dalubhasa, di ba? Yes. Pagka nagkaroon na tayo ng, pagka yung ating learners o yung mga learner na naging undernourished, malnourished, or may stunted growth, kahit na mag-feeding program pa tayo, pagdating ng K-12, hindi na mahahabol yung nawalang physical and mental development. That is the importance of the ECCD Act. Bagong batas rin po yan. Yes. Kakapirma lang po yan nung I think April or May. Yeah. And hopefully it can be implemented well. At kung makikita nyo po, Jerome, the way we wrote this law, hindi po ito magiging wholly on the shoulders of the national government. Kasi alam rin natin ang totoo, Jerome. We have many local government units that have progressive mayors and governors. We have many LGUs that actually are financially capable. At alam rin natin ang totoo. Nakikita naman po natin na yung mga local governments natin, meron sila mga tinatawag na barangay health workers, iba-ibang health advocates. Yes. Na sa totoo umiikot na Tama. So what we need really is for the national and local government under this new law to be able to coordinate properly para talagang matulungan natin yung ating mga kabataan who are still below 5 years old. Kasi importante po na hindi ma-stunt o sabihin na natin hindi sila undernourished for physical and mental development. Tama. So itong dalawang batas na nabanggit ni Presidente ay napakahalaga kasi yung isa, tutugunan po yung problema tungkol sa sinasabing functional illiteracy. Yung pangalawa, yung ECCD, tutugunan naman yung sinasabi ng both foreign and local experts that is most important, essential for a learner, and that is physical and mental development through nutrition, healthy foods before that learner reaches the age of 5. Pero again, Jerome, beginnings pa lang ito. Alam natin na marami pa rin corrections na kailangan gawin. But again, Jerome, let me also commend the Department of Education. Yeah. We have been pushing in the House of Representatives na bawasan na po, i-decongest ang curriculum natin. This academic calendar for grades 1 to 3, kinomit naman po yan ni Sec. Sunny Angara na yung pinupush ng House of Representatives na bawasan na ang i-decongest ay gagawin na nila sa K to 3. Dati po, pagdating mo ng grade 3, more or less, umaabot pa yung iba, 9 subjects.
Di ba, Jerome, naalala mo dati, pag nanonood ka ng balita sa gabi, minsan yung mga pupunahin ng mga magulang, ang bibigat na ng mga bag ng mga bata pa lang. Kasi napakaraming subjects. Yes. Again, anong nangyari with many subjects, with a congested curriculum? Ito na ang PSA telling us, 19.1 million are functionally illiterate. So again, hindi naging effective. That's why sabi natin, i-decongest. And to the credit of the Department of Education, this academic calendar, inuumpisa na po nila yung pag-decongest ng curriculum sa grades 1 to 3. 5 subjects na lamang sa grades 1 and 2, at grade 3, 6 na lang kasi dadagdagan ng science. And then right now po, no, Jerome, I think magandang matutukan mo rin. In senior high school, we have about 31 subjects. Sa 31 subjects na yan, 15 core, 16 electives. Ang dami po nun. 31 subjects for grades 11 and 12. And tingnan natin, where are we now? Sabi ng mga industry players, hindi namin na-hire muna. Ang preferred namin, college pa rin. At least nag-second year. So, hindi effective yung K-12. Pangalawa, sinabi rin naman sa atin ng CHED nung June during a committee meeting, di ba, Jerome? Yes. Ang sinabi sa atin ng CHED, inaamin nila na may mga bridging programs na nagaganap sa colleges natin. Ibig sabihin, nagdagdag na tayo ng grades 11 and 12 sa basic education, nagdadagdag pa ng bridging program sa kolehiyo. And again, Jerome, anecdotally, magtanong po kayo kahit sa mga iba-iba natin, may exceptions naman, pero the vast majority of our tertiary schools, sa totoo, tinitingnan pa nga po nila kung ano yung track na kinuha ng bata eh. Hindi lang pala track, yung strand. Kung hindi ka nag-STEM, nako, either magbi-bridging program ka o hindi ka muna papa-enroll sa engineering kahit gusto mo. That is why, in fairness to the Department of Education also, heeding this call, nagpa-pilot na po sila ngayon ng 800 schools kung saan binawasan na rin, dinicongest na rin po nilang curriculum. It will only be 5 core subjects sa grade 11, first and second sem. At yung 5 subject po na yan na core, lahat po yun related to the GE subject sa first year college. Kasi ang inuhope natin, without a law, hindi naman kailangan ng batas, ay mabawasan na natin ng 1 sem ang kolehiyo pag binaba na po natin yung GE subjects, yung at least yung 7 GE subjects to grades 11 and 12. So at least mababawasan, madidecongest, makaka-focus na po tayo sa functional literacy, reading comprehension. Tama. At yun nga, pinasible na ang mga subjects ng ating mga kabataan. Siyempre, na nakatutok na talaga dun sa pinaka-essential at pinaka-talagang basic na kailangan talagang matutunan ng isang bata. Alam niyo, Jerome, sa totoo, may nagtatanong sa akin, Congressman Romulo, paano naman yung mga electives? Kasi kung 5 lang yan na core subjects, tapos na yan sa grade 11 pa lang, di ba? Pero ito naman, ang sa akin naman, non-mandatory, mag-provide ng maraming electives sa 11 and 12 para yung students natin doon, makapili sila ng elective na passionate sila about at tingin nila makakatulong sila. Example, ngayon po, marami rin po tayong mga BPOs pa rin. And that is one of the industries na successful pa rin tayo. Again, it would be good na meron tayong languages doon, iba-iba, kasi yun naman yung advantage natin, di ba? Comparative advantage natin. And secondly, maganda rin na mag-level up na rin po tayo, di ba? Jerome, hindi lang tungkol naman sa BPO, pero we should not be happy kung nasan tayo. Sa industry chain, kailangan mag-level up rin tayo. Alam ko na isa sa mga exports natin ay yung microchips, di ba? But we should also level up. We should go 1 or 2 steps higher in the value chain nung paggagawa nito. Kasi nandun yung mas mataas ang value nun, mas makakatulong yan sa bawat Pilipino na mamasukan dito sa iba-ibang industriya. Again, we should really focus on industries wherein maaari pong umakyat yung tayo sa value chain
para mas makatulong po talaga sa kapwa Pilipino Yes. natin. Yun ang pinaka-importante. Okay. Pero ito, ipo-point out ko lang po at i-ask ko na rin to, Congressman Romulo. So, you mentioned about the electives nga po. So, kasama po ba rito ang agricultural? Kasi pinupush nga po ng Marcos Jr. administration ang agrikultura at syempre ang food security eventually. That is correct, Jerome. Again, lagi kong binabanggit rin ito, one size does not fit all. Ibig ko sabihin lang doon, yung electives na i-introduce dito sa Metro Manila or any urban center ay maaring hindi applicable doon sa iba natin mga senior high school, DepEd schools sa mga probinsya. Kasi sa kanila, mas mahalaga rin po ang ma-develop natin ang agriculture natin, yung pag-mechanize ng agriculture natin. Baka doon dapat yung mga, doon naman, hindi talaga pwede pong gagawin lang ng Department of Education or ng TESDA ay one size fits all. Kailangan talaga tingnan po nila yung probinsya, tingnan nila yung rayon, at doon nila i-tailor fit yung ating mga tinatawag na electives. Kasi chances are, yun rin ang, hindi lang yun yung magiging passionate yung learner about, pero yun rin ang magiging susi para gumanda rin po yung hindi lang buhay niya, pero buhay ng pamilya niya. That's right. Okay, so yun nga, tungkol nga dyan sa aral law na yan and yung early childhood care development. So, bago pa lang ito, so we're going to watch out pa rin dito sa mga magiging, kung ano yung magiging resulta ng pagpapatupad ng dalawang batas na ito, Congressman Romulo. Anyway, so dako po tayo sa ibang topic, Congressman Romulo. So, President Marcos Jr. sa kanyang report or Ulat Bayan, sa sinabi niya na ang education system ay kulang pa rin ng 22,000 classrooms at gusto po niya makapagpatayo ng 40,000 classrooms nationwide sa pagtatapos po ng kanyang termino. So, how can we ensure, Congressman Romulo, na may pondo para matugunan itong kakulangan sa classrooms, considering na malaking task ito, syempre malaki ang Pilipinas syempre, at marami ang kabataan na pumapasok sa ating mga paaralan. Yes, Jerome, actually sa huling committee meeting namin last June with the Department of Education, ang classroom shortage natin is about 165,000. Medyo malaki. In fact, talagang hindi lang naman po ang problema ay yung pagtayo ng mga paaralan. Kasi meron din po mga lugar, katulad dito sa mga urban centers, kahit na may pondo, kahit na kaya magtayo, ay wala ng buildable space. Kaya siguro po, yung rene-refer during the SONA was yung 40,000 schools would be in areas na una, talagang pinaka-importante, may buildable space. Kasi kung wala namang buildable space, talagang mahihirapan po talaga. Yun ang totoo. Kasi ang hirap po, kung wala naman talagang pagtatayuan. Meron po tayong isa pa na tinutulak kasama po nung private-public partnership for classroom buildings. Right. Pero sa amin po, may pinasa po kami last Congress sa House of Representatives. Ito po yung pang-expand nung e-GASPE o voucher system. Kasi ang totoo, Jerome, katulad sa mga lugar na wala ka na matatayuan ng paaralan kasi talagang medyo puno na yung lugar o kaya masyado ng expensive po yung lupa para mabili pa ng DepEd, ang proposal po namin at pinasa namin sa House ay expand na po namin yung voucher system. Di ba sa ngayon may voucher system sa grade 7 to 10, yung K-12 law effectively expanded na to 11-12. Pero ang bulto ng estudyante natin, nasa K-6, grades 1 to 6. Ang sinasabi namin sa pinasa naming panukalang batas, pati pagdating sa grades 1 to 6, ay magbigay na rin tayo ng voucher. Lalo-lalo na sa mga lugar na hindi na tayo makakatayo ng DepEd schools kasi wala ng buildable space o ang lupa masyado ng mahal. Yes. Ito po, itutulak na naman namin itong 20th Congress. Hopefully mapasa yan because that will help ease the student-teacher ratio
and yung pressure on our DepEd schools na napakarami po talagang estudyante. And Jerome, sa batas po na pinopropose namin, quality will now come into play. Gusto naman natin, kung magbibigay lang tayo ng voucher, ay bigay naman natin sa mga private schools na magbibigay ng kalidad na edukasyon. Kasi hindi naman po sapat. Tinan nyo po, Jerome, di ba, I think last week o 2 weeks ago, nag-files ang DepEd ng kaso laban dun sa mga allegedly ghost students sa senior high school na binigyan ng voucher. Again, dapat maiwasan natin, sayang po yung mga yung funds na to kung hindi rin magagamit sa tama. Kasi ang daming estudyante medyo siksika na. So gusto natin may quality na rin. Recently po, Jerome, nag-announce ang DepEd, I think a day ago, 2 days ago, na yung TSS, yung binibigay po nila na subsidy sa mga teachers sa private schools na nagtuturo sa mga voucher recipients ng additional, di ba, from 18 to 24. Sa panukalang batas po namin, hindi lang po namin hinihingi yung increase. Pero dito po, sa panukalang batas na pinasa namin sa House, sinasabi namin, kahit hindi ka let passer, pero nagtuturo po kayo ng voucher recipients, dapat pwede rin kayo makakuha ng TSS o yung additional subsidy. Kasi anyway, na-check na natin na may quality yung school. So kung may quality yung school, yung teachers noon, alam naman natin may quality rin yun. Right. Okay. So speaking of voucher programs, so I understand that you have made the position on this earlier this year, particularly in February, I think, Congressman Romulo, that is to implement a stricter oversight pagdating dyan sa voucher program. So besides this, what are the measures that needs to be made to avoid the same incidents that schools are using the program? Yun nga, para syempre makuha yung pondo sa pamamagitan ng mga ghost students. Well, una-una talaga, yung pag-check talaga na may kalidad, yung may quality yung school. Kasi alam po ninyo, Jerome, ang nangyari dyan sa senior high school, via a department order nung 2014 o 2015 na every 2 years o 3 years renew lang. Basta magtayo ka ng senior high school, meaning grades 11 and 12, tapos tumanggap ka ng estudyante galing sa DepEd schools, ay bibigyan ka ng voucher. I think that is hindi naman po walang checks and balances po yung ganyan. Yeah. Unang-una, hindi naman natin nasisigurado yung kalidad ng edukasyon ng school na yon. So under our proposed, actually napasa na po namin last year pa yung expanded GASPE, yung version namin. Sinasabi namin, i-check muna yung quality ng paaralan. Kung may quality yung paaralan, sigurado naman natin yung students dyan, chances are hindi naman magiging ghost students yan. Pangalawa, during the oversight this year, nung dininig namin yung issue na ito, yung mga pinapasok naman na hakbang ng DepEd, kasi meron silang tinatawag na learning information, yung bawat estudyante, binibigyan nila ng number yan . Parang yan yung sa learning information system nila. Right. Learners information system. Alam nila po kung sino yung estudyante sa bawat paaralan, kung nakapag-enroll. Ang sinasabi nga natin dyan sa LIS system ng DepEd, dapat mas mahigpit po at mas regular ang monitoring. Hindi po sa umpisa lang, o hindi sa gitna lang, o hindi na sa huli. Dapat may regular na pag-check niyan para makita rin nila yung estudyanteng ito ba naka-enroll sa iba-ibang paaralan ba? Or kasi may kita po doon sa computer na nila yun . So importante po na maging mahigpit ang Department of Education dito sa pagpapatupad nung pagpasok ng isang learner yung kanyang detalye dun sa LIS system nila. Okay, got it. Okay, so dakuan po babalik po ako doon sa K-12 curriculum na pinag-usapan natin kanina, Congressman Romulo. So, some senators, particularly ito pong si Senator Jingo Estrada, nag-file po siya ng measure last June to scrap the senior high school program under K-12 curriculum. He reasoned that this program did not achieve its goal, plus
it's financially burdensome, sabi po doon sa press release ng Senate. So, what do you think of this proposition or disposition of Senator Jingo Estrada? So, and also, what needs to be improved po ba sa curriculum na ito? Actually, Jerome, lahat naman na nabanggit po niya sa current na pagpapatupad ng K-12 ay hindi naman ako sasalungat. In fact, sasang-ayon ako because sa totoo, nung 2012, 2013, nung pinasa yung batas na yan, yung K-12 law, ang sinasabi sa atin ng mga proponents niyan, pag nagtapos ng grade 12, siguradong may trabahong magandang makukuha. Alam natin hindi totoo yan. Sabi nga ng industriya, ay preferred pa rin nila second year college. At least. Alam rin natin ang totoo. Right. Yung graduates po natin ng Tech Voc track ng 11 and 12, almost 80 to 90% niyan ang binibigay ng TESDA at DepEd, ang tinatawag na NC2, yung National Certificate 2, sa ilalim ng Philippine Qualifications Framework na nagbibigay ng, nag-i-interpret kung anong ibig sabihin ng mga NC na yan, yung NC1, NC2, NC3, NC4, NC5. Ang sabi ng PQF, Philippine Qualifications, na nagsulat rin po yung ating gobyerno, pag NC2 ka, may skills ka, pero hindi ka pa pwedeng mag-isa. Kailangan may nagbabantay pa sa trabaho mo. Right. Eh di hindi job ready yun. Di ba? Yun ang sinabi nila, job ready dapat. So again po, no, hindi job ready. Sabi nila noong 2012, 2013, pag nag-graduate ka ng grade 12, ready ka na sa college, ready ka na. Pero itong June lang nga po, sinabi naman sa atin ng CHED. At even before that, sinasabi sa atin ng iba-ibang mga HEIs na meron ng bridging programs eh. So, ibig sabihin, hindi naging ready. Noong 2022, para yung context lang, nag-file si dating Pangulong GMA ng isang panukalang batas sa House, asking, in fact, effectively for the removal of grades 11 and 12. Yan po yung dininig ko since 2022. Pero wala naman akong counterpart at that point in time sa Senado. Yeah. So dininig ko po yan. And we came up with a new bill. Pinasa namin on third and final reading. Parang effectively hybrid na. Nagpaalam rin ako kay dating Pangulong GMA kung pwedeng maglabas na lang ako ng ibang version ko. Sabi niya, okay naman sa kanya, walang problema. Etong Enero po, kakatapos na ng January, we passed in the House on third and final reading what we call the Education Pathways Bill. Ano po ito? After grade 10, unang-una po sa grades 11 and 12, wala nang track-track, wala nang strand-strand. Pagpapatong ka na ng grade 11, going to grade 12, academics na lang lahat. And wag na 31 subjects. Ang sinabi rin namin, yung GE subject sa first year college, yun na lang ang ibaba sa ating grades 11 and 12. Kasi pag pinasa nila yon, college subject yon, college ready sila. Tapos ang aking sinasabi, yung Tech Voc track, sana ang umhawak na niyan, industry na. Hindi na DepEd. Or kailangan TESDA. yung curriculum industry-based na. Through the industry boards. Ang TESDA will be the regulator. Ayun. So pag natapos mo yan, umabot ka ng NC3, NC4 lalo na, under the Ladderized Education Law, pwede ka rin magkolehiyo. Pero Jerome, para ma-shortcut ko lang, meron pa akong additional provision section dyan sa Education Pathways Bill na final ko na po ulit ngayon. After grade 10, dapat makagawa tayo ng tinatawag kong honors exam. Sa honors exam na yan, pag pumasa ka, after grade 10, exempted ka na sa grades 11 and 12. Pwede ka nang dumiretso ng first year college. Again, hindi magiging madali yung exam na yan. Hindi natin alam kung sino papasa, but it is something that a student from K to 10 can look forward to. Mag-aral ako na mabuti para mapasa ko yan. Makakatulong ako sa pamilya ko dahil hindi na ako dadaan ng 11 and 12. Right. Pero itong version ko po, itong plano kong sa discussion ngayon 20th Congress, bibigyan natin ng option kung grade 10 or 11. Kasi after grade 11,
kung natapos mo na yung 5 core subjects mo, mababawasan ka pa ng 1 SEM sa kolehiyo. Okay. So, ang 4 years magiging 3.5, ang 5 years, 4.5. So, yung honors exam, baka dapat pwedeng makuha yan after grade 11 din. Yun. Okay, so para ma-skip na ang bata sa pag-aaral din. I mean, Accelerated po. accelerated, I think yun that ang is tamang run. term. In fact, Jerome, it is a hybrid because hindi natin tinatanggal ang K-12. Yun. Yung mga nagsasabi na kailangan pa rin ng K-12 kasi yung mga estudyante na mag-aaral abroad o magtatrabaho abroad, kailangan K-12. Again, Jerome, I may not fully agree with that kasi ilang percent lang ba po ang nag-aaral abroad? Ang nag-aaral abroad, sa totoo lang, sa mayaman na pamilya. Konti lang naman ang hindi sa mayaman na pamilya nag-aaral abroad. So again, pangalawa, sabihin nila, trabaho abroad. Yeah. Karamihan naman po ng trabaho na nakukuha ng mamamayang Pilipino na nag-abroad, hindi naman kailangan ng 11 and 12. Di ba? Hindi naman talaga yung trabaho na masabi natin na kailangan. So, again po, para sa mayaman na pamilya, kahit mag-aral ng 20 years, walang problema. May kakainin sila araw-araw. Pero sa pangkaraniwang pamilyang Pilipino, kailangan po nila quality education at the soonest possible time and quality jobs. Yan po ang hinahanap nila. Okay. Trabaho, trabaho, trabaho. Okay. Okay, so panghuli na lamang po Congressman Romulo. So na-mention niyo po na nakipag-usap na po kayo kay DepEd Secretary Sonny Angara para i-discuss yung ilang mga bagay na may kinalaman sa basic education. Yes po, in fact, kasama ko si Sec Sonny Angara. Parte po kami nung tinatawag na EDCOM 2. Ito po yung commission na binuo sa isang batas kung saan nagsama po ang House of Representatives, 5 kami at 5 rin sa Senado para i-review po yung ating education system. Before Sec Sonny was appointed to the Department of Education, kasama po namin siya sa EDCOM 2 and he was a very active member. That is why may kita po natin. Katulad ng mga binanggit ni President BBM sa SONA, yung mga batas na nagyawa namin sa Kongreso, na in-endorse rin po yan ng EDCOM 2, very familiar si Sec Sonny because he was part of it in fact. Yeah. Naging part nga siya ng dating, yung naging senador pa siya, naging part Member siya ng po Education siya ng Committee. EDCOM 2. Congressman? Yes, member po siya ng EDCOM 2 yeah. before he was EDCOM 2, appointed ayan. Secretary of Okay. Education. Anyway, so ngayon ay pinamumunuan na itong ng Senado, yung Education Committee ni Senator Bam Aquino. So, you can work with Senator Aquino. Tama po ba, Congressman Romulo? Alam po ninyo, I can work with anyone, especially kung para maiayos po natin yung ma-reform natin ang education system natin. I think it doesn't matter who the personalities are. I am sure even the senators can work with any member of Congress kahit hindi naman ako yung naging chairperson. Kasi lahat naman po tayo, ang hangarin natin, simple lamang talaga. And it is really to improve the quality of education because sayang talaga yung potensyal ng bawat Pilipino. Okay. Alright. Okay, very well said. Okay, so any message na lang po sa ating mga tagapanood, tagapakinig po ng programang ito, Congressman Romulo? Una-una, Jerome, many thanks for this invitation to discuss these various reforms sa ating mga kababayan. Sa totoo po naman, lahat naman kami nag-uusap-usap talaga. Sinisigurado po natin na lahat ng points of view ay marinig kasi wala naman talagang may monopolya ng kung ano yung tamang tahaki na daan, di ba? Talagang lahat naman tayo kailangan talaga magkonsulta sa experts, magkonsulta sa mga people on the ground, people running our schools. Kasi sa totoo, pag nag-usap-usap tayong lahat, we probably will be able to reform the education system properly. And I agree with Senator Alan Cayetano. Sa totoo, radical reforms. Yung K-12, naging pahirap po talaga. That is why radical reforms are needed.
All right. And with that, thank you so much, Congressman Roman Romulo, the Lone District Representative of Pasig City and the chairperson of the House Committee on Basic Education and Culture, for joining us in the program and sharing your insights regarding this topic on education system here in the Philippines. Thank you, and have a good day. Have a good day. All right. And with that interview of the program with Congressman Roman Romulo, the chairperson of the House Committee on Basic Education and Culture, we now conclude this edition of Front and Center here on Radyo Pilipinas World Service. Together with our production team and technical personnel, this is your host, Jerome Toledo. Until next time, mabuhay. You have just heard and watched Front and Center. Front and Center. Join us again for another edition here on Radyo Pilipinas World Service. Front and Center.